Abala si Zoe sa pagluluto nang biglang pumasok sa kusina ang kanyang kakambal. Ang lawak ng ngiti mo ngayon ah. Saad niya dito, bago patayin ang kalan. May bago na akong kaibigan ate, ang bait nila sa akin. Masayang sambit nito dahilan upang mahawa rin siya sa ngiti nito. Mabuti naman, at nakahanap ka na magiging kaibigan mo. Kapag may oras ka, ipakilala mo sila sa akin. Sambit niya, kaya tumango naman ang kanyang kambal. Labis ang kanyang kasiyahan. Dahil sa wakas, nakahanap na ng kaibigan ang kanyang kapatid. Mula nang sila'y maulila, sila lang palagi ang magkasama. Kaya ngayon lang nagalak siya ng ganito dahil nagkaroon na ng ibang mga kasama ang kanyang kapatid. Ilang linggo ang lumipas, ipinakilala na sa kanya ang kaibigan nito. Pero imbes na matuwa, may kakaiba siyang naramdaman. Unang kita niya pa lang sa mga ito, hindi niya na nagustuhan ang aura na mga kasama ng kanyang kakambal. Kaya na makaalis sa mga ito, agad niyang tinanong ang kapatid. Chloe, huwag mo sana mamasamain yung tanong ko. Sigurado ka na ba sa mga kaibigan mo? May kakaiba kasi ako nararamdaman sa kanila. Tanong niya, kaya nawala ang ngiti sa labi ng kanyang kambal. Ano ka ba naman, Zoe? Seryoso lang sila tignan pero mabait naman sila. Sambit nito bago umalis sa kanyang harapan. Kahit na nag-aalala, hinayaan niya na lang ang kambal. Noong una, masaya pa ito at palagi nakangiti. Tuwing uuwi. Pero noong ilang buwan na lumipas, biglang may kakaiba na sa kanyang kakambal na si Chloe. Tuwing lumalabas ito sa sariling kwarto, balot na balot ito. Noong una, hindi niya yun pinansin. Pero nang makita niya may sugat na ang palapulsuhan ng kanyang kakambal, agad niya na itong tinanong. Chloe. Tawag pansin niya sa kakambal. Mabuti na lang at natsyempohan niya ito. May problema ba, Zoe? Mahinang tanong nito at mababakas sa boses ang kalamian. Ayos ka lang ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Tanong niya, habang hinahaplos ang kamay nito. Napakislot naman ang kanyang kakambal dahil sa kanyang ginawa. Ayos lang naman ako, Zoe. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Sambit nito. Akma magsasalita pa sana siya, pero hindi yun natuloy dahil nagmamadali nang tumayo ang kanyang kakambal. Magmula ng araw na yon, lagi niya nang binabantayan si Chloe. Isang araw, nagpaalam sa kanya ang kapatid na aalis muna ito. Hinayaan niya naman ito dahil akala niya magpapahangin lang ang kapatid. Pero, gano'n na lang ang gulat niya nang bumungad to sa kanya na puno na ng bugbog sa katawan habang umiiyak sa kanilang sala. Agad niyang nilapitan ang kapatid dahil sa kanyang nakita. Tinignan niya ang ibang sugat sa katawan ng kapatid. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Galit na tanong niya habang pinupunasan ang luha ni Chloe. Tinatakot nila ako, Zoe. Kapag hindi ako sumunod, ikakalat nila yung video ng kalaswaan na ginawa nila sa akin. Papatayin nila ako. Saad nito. Kahit hindi sabihin ni Chloe kung sino ang tinutukoy nito, alam niya na agad kung sino ang may kagagawa nito. Sinasabi ko na nga bang may ibang balak yung mga kaibigan mo yan eh. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Kinuwento naman ni Chloe kung anong ginawa sa kanya ng mga itinuring nitong kaibigan. At habang pinakikinggan niya ang kwento ng kambal, lalong lumala ang galit sa kanyang sistema. Dahil sa kakaiyak ng kanyang kakambal na si Chloe, nakatulog ito. Dinala niya ito sa sarili nitong kwarto at binihisan. Habang binibihisan napansin niya iba pang sugat at pasa sa katawan ng kakambal. Ang mga ibang sugat pagaling na. Doon niya lang na-realize. Noon pa sinasaktan si Chloe. Kaya pala balot na balot ito tuwing lumalabas ng kwarto. Dahil tinatago pala nito ang mga sugat at pasa sa katawan. Hindi niya kayang iwan ang kanyang kapatid, kaya naisipan niyang tabihan na lang ito.
Maya-maya rin, hinila na siya ng antok. Nalingat si Zoe mula sa pagkakatulog nang may narinig siyang umiiyak. Agad niyang minulat ang mga mata at doon niya nakita ang kambal na nakasiksik sa isang gilid na umiiyak pa. "Tahan na, Chloe," sambit niya. Pero imbis na kumalma, mas lalo pang lumakas ang iyak nito. Wala siyang ibang ginawa kundi samahan ang kanyang kapatid. Gusto niyang maiyak sa sitwasyon nito, pero hindi niya magawa dahil alam niyang siya lang ang kinakapitan ng kanyang kapatid sa mga oras na yon at ayaw niya ipakita dito na maging siya nahihirapan din. Kahit na nahihirapan, patuloy niyang ginabayan si Chloe. Nakakausap niya naman na maayos ang babae. Pero kapag naiiwan itong mag-isa, nahuhuli niya na lang ang kakambal na nakatingin sa kawalan. Noong isang linggo, nakita niyang hawak nito ang isang kutsilyo na agad niya namang kinuha. At magmula noon agad niyang tinago ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanyang kakambal. "Ayoko na, Zoe. Pagod na ako. Kahit sa pagtulog ko, hinahabol pa rin nila ako. Hindi nila ako tinatantanan. Paniguradong hahanapin nila ako hanggat buhay ako." Humahagulhol na sambit nito. Napapikit na lang siya ng mariin habang yakap ang kakambal. Nasasaktan siya sa kanyang nakikita. Kung kaya niya lang kunin sa kakambal ang sakit at paghihirap na nararanasan nito, kukunin niya para lang hindi mahirapan si Chloe. "Nandito lang ako, Chloe. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi ba magkasangga tayo palagi? Huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin to." Sambit niya bago halikan ng noon ng kanyang kapatid. Kasalukuyang nasa labas si Zoe. Dinidiligan ng kanilang mga halaman. 9:00 na. Hindi pa rin lumalabas ang kakambal niya sa sarili nitong kwarto. Hinayaan niya naman si Chloe. Baka pagod to sa kakaiyak. Sumapit ang 12:00 pero hindi pa rin lumalabas ang kakambal niya. Labis na ang kaba at pag-aalala niya sa mga oras na yon, kaya napagpasyahan niyang pumunta na sa kwarto nito. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit nakasarado yon. Agad naman siyang pumunta sa kanyang silid para kunin ang susi. Meron siyang spare key. At habang binubuksan yon, mas lalong lumala ang kabang nararamdaman niya. At pagpihit niya ng pintuan, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang sitwasyon ng kanyang kambal. Napaluhod na lamang siya at tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang luha. At kaagad niyang kinuha ang walang buhay niyang kapatid. Malamig na ito. Pinilit niya pa rin gisingin ang kanyang kakambal. "Gising na, Chloe! Chloe, hindi magandang biro to!" Sambit niya habang nanginginig ang kanyang boses. Ilang beses niyang ginising ang kapatid, pero hindi na talaga nito minulat ang sariling mga mata. Napahagulhol na lang siya ng malakas habang yakap ang malamig na katawan ng kakambal. Ngayon ay burol ng kanyang kapatid. Habang inaayos ang gamit, may nakita siyang isang papel. Agad niya namang binuksan yon. Nakita niya may sulat sa loob. At habang binabasa ang nasa sulat, mas lalong lumala ang galit na kanyang nararamdaman. Nakalagay sa sulat ang detalyadong ginawa ng mga hayop na tao na yon. Dahil doon, binalak niyang magsampa ng kaso. Pero dahil mayayaman ang mga taong yon, hindi makuhang matuloy-tuloy ang kasong sinampa niya. Kasalukuyan siya ngayon nakaupo sa kabaong ng kanyang kakambal. Siya na lang mag-isa ngayon. Wala naman silang kamag-anak o kaibigan. Ang isa't isa na lang ang meron sila. Pero dahil namatay ang kanyang kakambal, siya na lang mag-isa. "Napakadaya mo naman, Chloe. Sabi mo magsasama tayo hanggang pagtanda natin. Di ba sinabi mo ba sa akin, sisiguraduhin mong magiging magkasundo yung magiging anak natin sa hinaharap? Hindi mo man lang tinupad yung pinangako mo sa akin." Ani niya habang hinahaplos ang kabaong ng kapatid. "Masaya ka na ba kung nasan ka ngayon? Sana oo. Sana maayos yung kalagayan mo dyan. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita sa kanila. Hindi porket mayaman sila, pwede na nilang gawin ang lahat sa'yo. Akala ko tunay mo silang kaibigan, pero pinagpustahan ka lang pala nila."
Sambit niya, habang pinupunasan ang kanyang luha. Maya-maya rin, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran, kaya agad niya namang tinignan kung sino yon. Bumungad sa kanya ang mga hayop na kaibigan ni Chloe. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw niya. Pero imbes na matakot ang mga ito, nakuha pa ng mga itong umisi. Oh, patay na pala si Chloe. Kawawa naman yung kakambal mo. Nakangising sambit ng isa, kaya mas lalong lumala ang galit niya. Kapal na mukha niyang pumunta dito sa burol ng kapatid ko. Kayo ang dahilan kung ba't namatay siya. Kaya wala kayong karapatan na pumunta dito. Akmang tataboy niya na ang mga ito, pero hindi natuloy dahil tinulak siya ng mga ito. Hindi naman namin kasalanan kung utu-utu yung kakambal mo. Sino ba namang gustong maging kaibigan na mahirap na katulad niya? Kung alam niya lang sana kung saan siya nararapat, hindi siya mapupunta sa kabaong na yan. Huling sambit ito bago umalis. Gusto niyang magwala. Talagang pumunta pa ang mga ito para bastusin ang burol ng kanyang kapatid. Napaupo na lang siya sa malamig na simento at doon humagulhol. Nasa ganoon siyang posisyon. Nang maramdaman niyang may telang pumatong sa balikat niya. Agad niya yung tinignan dahil baka bumalik na naman ang mga hayop na yon, pero iba ang kanya nakita. Bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Franco. Pangarap mo ba maging map? At nakaupo ka dyan sa maraming simento? Sambit nito pero imbis na magsalita, mas pinili niya na lang tumayo. Wala siya sa mood na kausapin ngayon ng lalaki. Are you okay? Tanong nito kaya umiling siya bilang sagot. Yung kakambal ko, Franco. Kinuha nila sa akin yung kakambal ko. Ramdam niyang umupo sa kanyang tabi ang lalaki. Pero, nanatili lamang ang kanyang tingin sa kabaong. Paano namatay si Chloe? Seryosong tanong nito kaya kinwento niya ang lahat sa lalaki. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi sila magkasundo ni Franco, pero malapit ang loob nito sa kanyang kakambal. Sila pang ang dalawa ang laging magkakampi para lang asarin ang lalaki. Alam niya din namang nasasaktan nito kahit hindi nito ipakita. Anong gusto mong gawin sa kanila? Hindi sapat na makulong lang sila. Sa ngayon hindi ko pa alam. Gusto ko sulitin mo na ang panahong nakakasama at nakikita ko pa yung kapatid ko. 3 araw ang lumipas, pero hindi man lang umalis sa kanyang tabi si Franco. Nang ililibing na ang kanyang kapatid, nasa likuran niya lang ang lalaki. At nang tuluyang maibaon sa lupa si Chloe, sila na lang dalawang naiwan sa sementeryo. Nakatayo siya sa harapan ng puntod ng kanyang kapatid habang mahinang umiiyak. Tana, Zoe. Paniguradong hindi matutuwa si Chloe kapag nakita kanyang umiiyak pa rin. Sambit nito bago siya yakapin. Pagbabayarin ko lahat ng tao may gawa nito sa kakambal ko. Kung kinakailangan buhay din ang babawiin ko sa kanila gagawin ko. Sambit niya. Pagkatapos, nagdesisyon ng umuwi ng bahay. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, kakaibang katahimikan ang kanyang narinig. Hindi na tulad ng dati, na maririnig sa buong bahay ang malakas na tawa ng kanyang kakambal. Napagpasya niya pumunta sa kwarto ng kapatid, at nang makita ang mga gamit nito, tumulo na naman ang kanyang luha. Hindi niya pa rin matanggap na wala na ang kanyang kapatid. Kung kaya niya lang ibalik sa dati ang oras, pipilitin niya ang kakambal na wag nang kaibiganin ng mga taong yon. Dapat pala. Sinunod niya na lang ang sinisigaw ng kanyang utak noon. Nasa piling niya pa sana ang kapatid niya yon. Ilang linggo ang lumipas, nagmumukmuk pa rin siya sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Chloe. Alam niyang kapag wala siyang ginawa, hindi niya makukuha ang hustisya ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya kahit ayaw niyang humingi ng tulong, nandito siya ngayon sa harap ng bahay ni Franco. Nakilala naman agad siya ng bantay, kaya agad siyang pinapasok nito. Pagkapasok niya, bumungad sa kanya ang lalaking umiinom ng alak. What brought you here, Zoe? Tanong nito bago ibaba ang basong hawak. Kailangan ko ng tulong mo.
Seryosong sambit niya, dahilan upang mapangisi ang lalaking kausap niya. Alam niya kung gaano ito katuso, kaya panigurado may kapalit ang hinihingi niya. Ano namang kapalit niyan pag tinulungan kita? Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Ang mahalaga lang sa akin, may ganti ko ang kakambal ko. Base pa lamang sa lawak ng ngisi nito, alam niyang hindi tama ang kanyang gagawin. Pero nabalot na ng galit ang kanyang puso. Kaagad din naman pumayag ang lalaki. Kaya dali-dali sila nagplano kung ano ang kanilang gagawin. Before we start this, sigurado ka na ba dito sa gagawin mo, Zoe? Dahil kapag naumpisan mo na to, hindi ka na pwede pang tumigil. Sigurado na ako, Franco. Gagawin ko ang lahat para maiganti ko si Chloe sa kanila. Kahit ialay ko pa ang buhay ko, kay Satanas gagawin ko. Imbes na masaktan ng lalaki, sa narinig na sinabi ni Zoe, parang mas natuwa pa ito sa sinabi niya. Sa buong araw na yon, nagplano lang sila. Una niyang balak pabagsakin ay si Mika. Ang babaeng ginawang punching bag ang kanyang kakambal. Wala naman siyang balak patayin ng mga ito pero gusto niyang pahirapan ang mga ito ng todo. At mas pipiliin nilang patayin na lang ang kanilang sarili kesa mabuhay pa sa mundong ibabaw. Kasalukuyan siyang nasa harap ng bahay ni Mika. Sinigurado niyang hindi siya makikilala ng babae. Dahil na rin sa tulong ni Franco, hindi nga siya nakilala nito. Balak niya mag-apply bilang isang katulong at doon niya uumpisahan ang plano niya. Hindi rin nagtagal, nakapasok na siya bilang isang katulong. Hindi pa man lumilipas ang isang araw, pero nakita niya na kung gaano kasama ang ugali nito. Bobo ka ba? Tingnan mo itong ginawa mo. This is a limited edition. Tas dudumihan mo lang? Ang isang mahirap na katulad mo? You were so crazy. You are so useless. Wala kang kwenta. Sigaw nito habang dinuduro ang isang katulong. Hindi sila pwedeng magsalita dahil kapag ginawa nila yon, damay din sila. My God! Nakaka-stress! Sigaw nito at akmang aalis na sana. Pero hindi yun natuloy dahil nakita siya nito. Grabe ang kabang nararamdaman niya. Dahil baka makilala siya nito. At ikaw naman, gawan mo kami ng mainom. Pupunta dito ang mga kaibigan ko. Sigaw nito kaya agad naman siyang sumunod. Mukhang kilala niya na ang kaibigan na tinutukoy nito. Agad naman siyang pumunta sa kusina para gawin ang pinag-uutos sa kanya. Pagkatapos niya magtimpla ng juice, tinignan niya muna ang paligid kung may mga katulong doon bago ilagay sa juice ang isang droga. Ayon kay Franco, dapat ihalo ito sa maiinom at kung sino makakainom nito, magiging baliw. Pero bago mangyari yon, kailangan na araw-araw itong naiinom. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang balak, agad naman siyang pumunta sa pool area para ihatid ang maiinom. At doon niya nakita na magkakasama na ang mga sugo ng demonyo na nanakit at pumatay sa kanyang kapatid. May bago silang kasama. Mukhang ito na naman ang bago nilang target. Napakatagal ah. Ang bagal mo naman kumilos. Akala mo hindi ka binabayaran. Sambit ni Mika nang makita siya nitong kararating lang. Katabi ng babae ang lalaki ang pinakilala bilang boyfriend ni Chloe ngayon. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa nakita. Ano pa ginagawa mo dito? Alis na! Saad nito. At akmang aalis na sana siya pero hindi yun natuloy nang marinig niya ang pangalan ng kanyang kakambal. Sayang, wala na si Chloe. Oo nga, ang saya pa naman niya pagtrapan. Sumusunod sa lahat ng utos eh. Sambit ng lalaki bilang pagsigunda sa isang kaibigan na nagsalita. Ang lalaki nagsalita ang dating boyfriend ni Chloe at nagtawanan ng lahat sa narinig. Kaya ikaw, sumunod ka sa lahat ng sinasabi namin. Kung ayaw mo mamatay katulad ng babaeng yon. Napakuyom na lang siya ng kamao bago umalis doon. Araw-araw, lagi niyang pinapainom sa babae ang gamot na yon. Mabuti na lang hindi yun napapansin ng babae. Kada bigay niya napapansin niya na ang epekto ng gamot na pinapainom niya dito. Minsan, nakikita niya itong kinakausap ang sarili. Minsan naman,
tatawa ng walang dahilan. Ngayong araw ay ang huling araw niya rito sa bahay na to. Sigurado siya umepekto na ng tuluyan ang gamot na pinainom niya. Naglalakad siya ngayon papunta sa kwarto ni Mika. Hindi para magdala ng iinumin, kundi para tapusin na ito. Pagpasok niya, nakita niyang kinakausap na ni Mika ang sarili nito. Pero agad din naman to umayos na makita siyang pumasok. "What are you doing here?" Nauutal na sigaw nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae at nang 2 hakbang na lang ang layo niya dito, ipinakita niya ang totoo niyang muka. "Chloe?" Sambit nito habang natatakot na nakatingin sa kanya. Kamukha niya si Chloe at napagpasyahan niya magpanggap muna bilang kakambal niya. "Pinatay niyo ako. Pinatay niyo ako. Kaya naging dahilan kung ba't naging miserable ang buhay ko." Sigaw niya, bago sakali ng babaeng nasa harapan. Pilit nitong tinatanggal ang kanyang kamay, pero imbes na tanggalin yon, mas lalo niya pang hinihigpitan ang pagkakasakal sa babae. Nang mapansin niyang malapit na ito maubusan ng hininga, agad niyang tinanggal ang kamay sa leeg nito. "Tandaan mo, Mika, mabubulo ka sa impyerno." Saad niya, kaya napahagulhol ng iyak ito. Nagwawala na ito at wala na sa sarili. At yun ang naging hudyat niya upang tumakas. Mabuti na lang, walang mga bantay sa labas. Kaagad niya rin namang nakita ang sasakyan ni Franco. Bago pumunta sa direksyon ng lalaki, tinignan niya muna ng huling beses ang bahay ni Mika bago sumakay sa sasakyan. Pagkapasok niya, nakakairitang boses ni Franco ang una niyang narinig. "Congrats, sweetheart. 1 down, more to go." Masayang sambit nito pero dahil good mood siya ngayon, ngumiti lang siya kay Franco. "Saan tayo ngayon? Kain muna tayo bago umuwi." Sa buong biyahe nila, si Franco lang ang nagsasalita. Pinapakinggan niya naman ang kwento ng lalaki, kahit minsan wala na itong kwenta. Maya-maya rin, tumigil na ang kanilang sasakyan. At gano'n na lang ang kanyang pagkagulat dahil nasa isang mamahaling restaurant sila ngayon ni Franco. "Franco, hindi abot ang pera ko dito." Mahinang sambit niya habang ginagala ang tingin sa loob ng restaurant. "Don't worry, akong bahala sa'yo. Date natin to." Dapat sagot ko. Saad nito sabay kindat sa kanya. Nakurot niya tuloy ang tagiliran ng lalaki. Pero kalaunan, hinayaan niya na lang ito. Agad naman sila nakahanap ng kanilang lamesa at nagpasalamat naman siya nang inalalayan siya ni Franco na makaupo na maayos. Halos paborito lahat ng babae ang in-order ni Franco, kaya hindi niya maiwasang matuwa habang naghihintay ng order. Hindi na malaya ni Franco na nakangiti na pala siya habang pinapanood si Zoe. Iba ang sayang nararamdaman niya ngayon kapag nakikita niya nakangiti ito. Ilang linggo nagbukbok si Zoe dahil sa pagkamatay ng kambal nito. Kaya natutuwa siya dahil nakikita niya muli ang matamis ng ngiti ng babae. Maya-maya rin dumating na ang pagkain nila. Nang makita niya ang paboritong hipon ng babae, agad niyang kinuha yon upang ipagbalato ng hipon. Lahat ng hipon binalatan niya na bago inilagay sa plato ng babae. "Bakit mo nilalagay sa plato ko? Hindi ba para sa'yo yan?" Tanong nito habang puno ng pagkain ng bibig. Napailing na lang siya na makita niyang may sauce pa sa gilid ng labi nito. Kaya agad niyang kinuha ang tissue na nasa harapan upang punasan ang sauce na nasa bibig nito. Habang ginagawa yon, napatitig siya kay Zoe. Dahilan upang matigil siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya binawi niya rin ang kanyang tingin, pero ramdam niyang namumula na ngayon ang buong mukha niya. Sa buong oras na yun, wala siyang ginawa kundi pagsilbihan si Zoe. Busog pa naman siya kaya pinakain niya ang lahat sa babae. Pagkatapos kumain ni Zoe, humawak ito sa tiyan habang nakasimangot na nakaupo. "Di ka naman kumain. Halos sa akin mo lahat binigay." Nakasimangot na sambit nito kaya natawa siya. "I'm sorry. Nakakatawa kasi panoorin kapag kumakain eh. At saka,
Panoorin lang kita kumain, nabubusog na ako. Biro niya. Nasa ganoon silang posisyon nang may umupo sa lamesa nila na nasa kaliwa. Nang tignan niya ito, ganoon na lang ang kanyang gulat. Nang makita niya ang ex-boyfriend ni Chloe noon na naroon at may kasamang ibang babae. Kaagad niya namang tinignan ng lalaki. At nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Franco. Bumaling din sa kanya si Franco para sana ayain siyang umalis. Pero huli na ang lahat dahil nakatingin na ng masama si Zoe sa lalaking yun. Pagkatapos niya kay Chloe at Mika, ibang babae naman ang kasama niya. Ang kapal talaga ng mukha nila. Sambit ni Zoe. Akala niya susugurin nito ang lalaki nang tumayo si Zoe. Pero nawala ang kabang nararamdaman niya kanina nang inaya na siya nitong umuwi. Agad naman siyang sumunod, pero bago tuluyang lumabas sa restaurant, tinignan niya pa ulit ang mukha ng lalaki. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, wala na sa mood si Zoe. Kung kanina nakikinig pa ito ng kwento niya, ngayon nakatulala na lang ito habang nakatingin sa labas ng bintana. At pagkarating nila sa bahay, naunang bumaba si Zoe. Magmula noong nagplano sila ng kanilang balak dito na tumira ang babae, sa mansyon niya. Noong una ayaw yun ni Zoe, pero nung naalala nito, na siyang tumutulong sa babae, kalaunan pumayag din ito. Kasalukuyan siyang nasa office niya ngayon, habang nakatitig sa litrato nila ni Zoe. Bago mamatay ang mga magulang nito, naging magkakilala na sila. Magkasangga sila palagi noon, kaya nga lang kinailangan niyang pumunta sa ibang bansa para puntahan ang kanyang lolo. Ang akala ni Zoe noon, iniwan siya nito. At nung araw ng flight niya, ay ang araw din na pagkamatay ng mga magulang nito. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik pa rin naman siya pero nag-iba na si Zoe. Hindi na ito naging malapit sa kanya. Hindi na sila naging magkaibigan. Malaki ang pinagbago nito. Lahat ginawa niya para mapatawad at kausapin siyang muli ni Zoe. Pero hindi niya inaasahan na sa ganito pang sitwasyon niya makakausap ang babae. Abala siya sa pag-inom ng alak nang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Agad niya namang tinignan kung sino yun. Doon niya nakita si Zoe na nakasilip sa pinto. May kailangan ka ba? Malumanay niyang tanong. Dahil doon agad pumasok ang babae sa kanyang opisina. Napatingin naman si Zoe sa litrato na nakalagay sa kanyang mesa at agad niya yung tinaob. May kailangan ka ba? Di ba dapat nagpapahinga ka na ngayon? Hindi kasi ako makatulog. Ano palang balak mo bukas? Birthday mo na, di ba? Dahil sa sinabi nito, doon niya lang naalala na kaarawan niya nga pala bukas. Dahil sa dami ng kanyang iniisip, nakalimutan niya na ang importante niyang araw. Oo nga pala. Saan mo gustong pumunta bukas? Ba't akong tinatanong mo? Ikaw ang may birthday. Kaya ikaw dapat mag-isip kung saan mo gustong pumunta. Ayos lang naman sa akin. Basta ikaw ang kasama ko. Sambit niya dahilan upang matigilan si Zoe. Katahimikan ang namayanig sa kanila. Pero maya-maya rin nagsalita na ang babae. Punta tayo sa beach? Okay. Ayusin mo na mga gamit na kakailanganin mo. Sambit niya, kaya kumaripas naman agad ang takbo ang babae. Natawa na lamang siya dahil muntik pa itong mabangga sa pintuan. Maya-maya rin napagpasyahan niya nang pumunta sa silid para magpahinga. At habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto, nadaanan niya ang silid ni Zoe. Dahan-dahan niyang binuksan yon at doon bumungad sa kanya ang natutulog na babae. At dahil sa kalikutan nito matulog, nasa lapag na ang comforter nito. Agad siyang pumasok para pulutin yon. At nang mapulot yon, agad niya itong binalot sa babae. Bago tuluyang umalis, hinalikan niya muna ang noo nito. Nang makahiga sa kanyang kama, tuluyan na rin siya nakatulog dala ng pagod. Kinabukasan maagang nagising si Franco na maramdaman niyang gumagalaw ang kanyang kama. At kahit na inaantok, minulat niya ang kanyang mga mata at doon niya nakita si Zoe na
nagtatatalon sa kanyang higaan. "Good morning, Franco! Happy birthday!" Sabi nito bago siya nito tinalunan. Napaaray na lang siya dahil sa ginawa nito pero hinayaan niya na lang. "Ang aga-aga mo mampulabog ah." Sambit niya habang hinahaplos ang balikat na natamaan ni Zoe kanina. "Birthday mo kaya dapat maaga kang gumising ngayon. Sandali, may ginawa pala ako para sa'yo." Sambit nito bago umalis sa kanyang kama. Maya-maya bumalik ang babae at may hawak na itong cake. Kumanta-kanta pa ito at pagkatapos, ngumiti ng matamis sa kanya. Napangiti rin siya ng matamis dito. "Oh, wish ka muna bago hipan ng kandila." Sambit nito kaya agad niya namang sinunod ang utos ng babae. Sana, mapatawad na ako ng tuluyan ni Zoe. At sana, makamit niya na hostisyang nais niyang kunin para kay Chloe. Yun ang wish niya sa kanyang isipan bago hipan ng kandila. Pagkatapos niyang hipan yon, napapalakpak ng malakas ang babae. Napakalaki ng ngiti ni Zoe ngayon at masasabing talagang masaya ito. Habang tinitignan niya si Zoe, nakaisip siya ng kalokohan. Kumuha siya ng konting icing sa cake na ginawa ni Zoe at pinahid yun sa mukha ng babae. "Ano ba naman yan, Franco? Ang lagkit na tuloy na mukha ko." Sambit nito, ngunit kalaunan gumanti rin sa kanya. Sa buong umaga na yon, wala silang ibang ginawa kundi lagyan ng icing ang mukha ng isa't isa. Nasa banyo sila ngayon at tinatanggal ang icing sa kanilang mukha. "Kapag nilanggam ako mamaya, ikaw sisisihin ko." Sambit niya habang nakatingin ng masama kay Zoe, gamit ang salamin. Ngunit imbes na mag-guilty, tumawa lang ang babae. Pagkatapos sila maghilamos, bumalik na rin si Zoe sa sarili nitong kwarto para magayos. Maya-maya rin kasi aalis na sila. "Tara na, Franco, ang bagal mo namang kumilos." Pababa pa lang sana si Franco nang marinig niya ang malakas na boses nito. Hindi naman halatang excited si Zoe sa gala nila ngayon. "Sandali lang." Nang makarating na sila sa kanyang sasakyan, agad niyang kinuha ang gamit ng babae. Bago yon inilagay sa likod ng kotse. Pagkatapos niyang gawin yon, doon niya lang nakita na nasa loob na ng sasakyan si Zoe. Agad din siyang sumakay at pinaandar to. Sa buong biyahe, tanging ingay ni Zoe ang kanyang naririnig. Kung noong isang araw siyang dumadaldal, ngayon si Zoe naman. Ilang oras din na lumipas na makarating sila sa beach. Pagkatapos nila ilagay ang gamit nila sa kanilang tinutuluyan, agad na tumakbo si Zoe papunta sa dagat. Agad niya namang hinabol ito. Pagkarating niya roon, wala siya ibang ginawa kundi panoorin lang ang babae. "Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, samahan mo na ako lumangoy dito." Sigaw nito kaya agad naman niya hinubad ng suot na damit bago tumakbo papunta sa direksyon nito. Sa buong oras na yon, naglaro lang sila sa dagat. Sinubukan niya ring magtayo ng kastilyo gamit ang lupa at buhangin na nasa beach, ngunit sinisira lang yun ni Zoe. Sumuko na lang siya dahil ayaw talaga siyang tantanan nito. Pagkatapos maglaro sa dagat, bumalik sila sa kanilang tinutuluyan. Pagkalabas niya sa banyo, nakaamoy siya ng pagkain, kaya agad siyang nagtungo sa kusina. At doon niya naabutan si Zoe na abala sa pagluluto. "What are you cooking?" Tanong niya habang pinupunasan ang basang buhok. "Nagluluto ako ng spaghetti. Hindi pwedeng mawala to lalo na kapag may birthday. At saka paborito mo rin to kaya binala ko talaga itong lutuin." Nakangiti nitong sambit, kaya nahawa na rin siya sa ngiti nito. Maya-maya rin, natapos na ang niluluto ng babae. Siya na rin ang nag-ayos sa mga plato at kubyertos na kanilang gagamitin. Habang kumakain, kinukwento lang niya ang kahihiyang nagawa niya noon. At napuno ng tawanan ng hapagkainan. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan niyang siya na maghuhugas ng pinggan. "Ako na nga maghuhugas ng pinagamitan. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ikaw nagmaneho kaya hayaan mo na ako." "Ako na. Sige na." Kanina pa sila nag-aaway ni Zoe. Ayaw siya nitong payagan na maghugas ng plato. "Hindi naman ako pagod. Ikaw na rin nagluto kanina, kaya hayaan mo na ako na lang maghugas ng pinggan." At wala nang nagawa si Zoe, kundi hayaan siya hugasan ng mga plato. Habang hinuhugasan niya ang mga yon,
Pinapanood lang siya ni Zoe at pagkatapos niya sa gawaing yon, agad siya nitong inaya manood ng palabas. Sumunod naman siya sa gusto nito at na makapili sila ng papanoorin, agad silang umupo sa sofa para umpisahan ang kanilang pinapanood. Komportable nakasandal si Zoe sa kanyang balikat. Nag-enjoy ka ba ngayon, Franco? Biglang tanong ng babae, kaya napatingin siya dito. Sobra. Sa buong buhay ko mag-isa lang ako tuwing birthday ko. Pero dahil sa'yo mas naging masaya ang araw na to. Masaya ka ngayong araw. Sambit ito bago halikan ng kanyang pisngi. Natulala siya habang hawak ang pisngi hinalikan ni Zoe. Sa buong palabas nakatulala lamang siya, habang si Zoe naman, nanonood lamang na tila wala itong ginawa na nagpabaliw sa kanya. Pagkatapos nilang manood, pumunta sila sa kanya-kanyang higaan. Bukas, babalik na din sila ng Maynila. Pagkagising nila kinabukasan, agad nila inayos sa mga gamit at bumiyahe na pauwi. Mga ilang oras din ang lumipas, nakauwi na sila ng bahay. Habang binabalik ang kanyang gamit, nakatanggap siya ng tawag. Lolo. Seryosong sambit niya pagkatapos sagutin ang tawag. Kailan ka ba babalik dito sa London, apo? Ay, ang sabi mo magbabakasyon ka lang dyan. 3 taon na ang lumipas, hindi ka pa rin bumabalik dito. Saad ng kanyang lolo mula sa kabilang linya, kaya dahil doon napabuntong hininga siya ng malalim. Lo, konting panahon pa. May kailangan lang ho akong tapusin sa Pilipinas. At babalik na ako dyan sa London pagkatapos. Nang matapos ang usapan nila, napaupo na lang siya habang nakasabunot ang mga kamay sa sariling buhok. Samantala, nagising si Zoe mula sa isang panaginip. Nakita niya naman ang katawan ng kanyang kakambal. Labis ang tibok ng kanyang puso. Kaya naisipan niyang bumaba para kumuha ng maiinom. Gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglang sumulpot si Franco sa kanyang harapan. Ano ba naman yan, Franco? Kita mo naman ang dilim dito sa kusina, tas di ka man lang nagsisindi ng ilaw. Pangaral niya sa lalaki. Dahilan upang mapakamot to ng sariling batok. I'm sorry. Nauho kasi ako while doing my work. Kaya napagpasyahan ko kumuha na mainom. Sambit nito, agad naman siyang umupo at pinanood ang pag-iinit ng tubig ng lalaki. Ikaw, ba't gising ka pa? Tanong nito, dahilan upang maalala niya ang napanaginipan niya kanina. Napanaginipan ko lang yung araw na namatay si Chloe. Are you okay? Tanong nito kaya umiling siya bilang sagot. Maya-maya kumulo na rin ang tubig na pinapainit ng lalaki. Inabot ito ang isang baso ng gatas sa kanya na agad niya namang tinanggap. Don't worry, matatapos na rin natin to. Konting tiis na lang, makakamit na natin ang hustisya na nararapat para kay Chloe. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Pero bago yun, ubusin mo muna yung gatas mo. Napapikit na lamang siya nang halikan siya nito sa noo. Hanggang sa hindi niya naubos ang gatas, hindi pa rin to umaalis. At nang matapos na siya, hinatid pa siya nito hanggang sa kanyang silid. Nang mahiga siya sa kama, nakatulala lamang siya sa taas. Ramdam niyang namumula ang kanyang mukha na maalalang hinalikan siya ni Franco sa noo. Ano ba naman itong nararamdaman ko? Paniguradong kabag lang to, dapat tinutulog ko na to. Ilang araw na lumipas bago nila napagpasyang ituloy ang kanilang plano. Balak nilang isunod ngayon ang ex-boyfriend ni Chloe. Hindi na nila binalikan si Mika dahil napag-alaman nilang nasa mental hospital na raw ito. Kasalukuyan silang nasa kotse habang sinusundan ang sasakyan ng lalaking yon. Nasa kabilang kotse naman ang mga tauhan ni Franco at ito ang kikilos ngayon. Mukhang napansin ng lalaki na sinusundan nito. Kaya binilisan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan. Dahil doon, binilisan din nila ang kanilang pagmamaneho. Nang masigurong wala nang masyadong sasakyan, agad niya inutusan ang mga tauhan ni Franco upang umpisahan na ang plano. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit ang sasakyan ng mga tauhan ni Franco, biglang may bumanggang truck sa sinasakyan ni Jared na ex-boyfriend ni Chloe. At dahil doon, agad silang tumabi upang tignan ang sinasakyan nito. Yupi na ang harap ng sasakyan at imbis na maawa, tila natuwa pa siya sa kanyang nakita. Karma na ang bumawi sa kanya.
Nakangising sambit niya bago bumalik ng sasakyan ni Franco. Imbis na tumawag ng ambulansya, hinayaan niya lang ito doon. Ilang oras din silang nasa tabi lang. Pinapanood kung paano magkagulo ang mga tao roon. Nakita niya pang dumating sa lugar na yon ang mga kaibigan nito. How was it? Tanong sa kanya ni Franco. Ang satisfying nila panoorin. Unti-unti nang nababawasan ng mga kaibigan nila. Hindi naman ito mangyayari kung hindi nila pinuntirya ang kakambal ko. Bago umalis, binaba niya ang salamin ng sasakyan ni Franco. Dahilan? Upang makita siya na isa sa mga naging kaibigan ni Chloe. Napaupo na lang ito sa maruming simento. Habang natatakot na nakatingin sa kanya. Agad niya rin namang sinarado ang bintana. Pero bago niya gawin yun, ginisihan niya muna na nakakatakot to. Dahilan upang magsigawan ang mga yon. Paniguradong alam na nila na sila magkakaibigan ng punteriya. Ang saya naman ito. Masaya niyang sambit bago muling ibinaling sa labas ang kanyang tingin. Bago tayo umuwi, pwede bang dumaan muna tayo sa punto ni Chloe? Dahil sa sinabi ni Franco, biglang nawala ang ngiti niya. Okay. Maya-maya pa, nakarating na sila ng sementeryo. Ayaw niya pa muna sanang puntahan ang kakambal pero pinilit siya ng lalaki. Kinuha nito ang bulaklak na binili nila kanina sa nadaanan nilang flower shop. Habang naglalakad siya papunta sa puntod ng kambal, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Na makarating na sila sa harapan ng puntod, dahan-dahan yung inilagay ni Franco sa harapan ng kanyang kakambal. Hello, Chloe. Nandito na kami ng kakambal mo si Zoe. Pasensya ka na, ngayon lang kami nakadalaw sa'yo. Medyo nag-iabala kami sa mga nakalipas na araw. Pagkausap ni Franco sa kanyang kapatid, nasa likod lang siya ng lalaki at hinayaan ang lalaki na kumausap dito. Hindi niya pa kayang kausapin si Chloe hanggat hindi pa niya natatapos ang lahat. Aalis muna ako. Wala tayong dalang kandila, bibili muna ako. Akmang magsasalita si Franco pero hindi niya na yun hinintay at nagmamadali siyang umalis doon. Napabuntong hininga si Franco habang pinapanood si Zoe. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng babae, naupo siya sa harapan ng puntod ni Chloe. Kamusta ka dyan, Chloe? Masaya ba dyan? Paniguradong kasama mo na ang mga magulang mo ngayon. Sana, lagi mong gabayan ang kakambal mo mula dyan sa taas. Alam mo ba, kada gabi, nahuhuli ko siya umiiyak habang binabanggit ang pangalan mo. Lugmok na siya at sa tingin ko ikaw ang kailangan niya. Kapag may oras ka, sana dalawin mo ang kakambal mo sa panaginip niya at sabihin mong okay ka na. Nang sa ganon, gumaan ang pakiramdam niya. Bigla namang lumakas ang hangin, dahilan upang lalo siyang mapangiti. Yun na ba yung sagot mo? Isa pa nga pala, kaya ako pumunta dito para magpaalam. Kapag natapos na kasi ang lahat, bala kong ligawan ng ate mo. Marami na ang taong nasayang. Ayoko may madagdag pang taon na masayang ngayon. Huwag ka mag-alala, nasa mabuting pangangalaga ang kapatid mo. Aalagaan ko siya hanggang sa makakaya ko. Pagkatapos niya magsalita, siya namang pagbalik ni Zoe. Hindi ito nagsalita at basta na lang nito inabot sa kanya ang binili nitong kandila. Tinanggap niya naman yon at agad na sinindihan. Hindi mo muna kakausapin ang kapatid mo? Tanong niya pero wala siyang nakuhang kasagutan mula kay Zoe. Dahilan para mapabuntong hininga na lang siya. Bago tumayo, sinulya pa niya muna ang puntod ni Chloe. At tuluyan nang umalis doon. Sa buong biyahe nakatulala lamang si Zoe, kaya napagpasyahan niyang dalhin ito sa paborito nilang lugar, nina Chloe. Hindi rin nagtagal, nakarating sila doon. Halika na. Ani niya dito. Mabuti na lang tinanggap ni Zoe ang kamay na inaalok niya. Pagkababa nila, agad sumalubong sa kanilang dalawa ang isang pamilyar na karinderya. Nandito sila ngayon sa paborito nilang kainan nung magkakasama pa silang tatlo. Aling Jenny! Sigaw ni Zoe na makita niya ang pamilyar na ginang sa loob ng karinderya.
Nang makita sila nila Aling Jenny, kumunot pa ang noon nito. Zoe, Franco, halika kayo dito at pumasok. Sambit nito habang nakangiti. Agad naman silang tumuloy para humanap ng kanilang mauupuan. Aba, bakit parang kulang yata kayo ng isa? Nasaan nga pala si Chloe? Tanong nito. Mukhang walang balak si Zoe na sagutin to kaya si Franco na lang ang sumagot sa tanong ng matanda. Wala na po si Chloe, Aling Jenny. Kinuha na siya sa amin ni Lord. Sambit niya habang nakaturo sa langit. Pasensya na at naitanong ko pa. Hindi ko alam na wala na pala si Chloe. At pasensya na at di ko alam dahil hindi ako nakadalaw. Ayos lang po yun, Aling Jenny. Ang mabuti pa, mag-order na po kami. Namiss po kasi namin yung masarap niyong luto eh. Napabuntong hininga na lamang si Franco habang pinapanood si Zoe. Alam niyang tinatago lang nito ang lungkot na nararamdaman nito. Kita niya sa mga mata nito ang sakit. Mabuti pa nga, order na kayo. At dahil ngayon lang ulit kayo nakadalaw, libre na ang kakainin niyo ngayon ha. Huwag kayong mag-alala. Kaya kainin niyo lahat ng gusto niyo. Habang kumakain, nag-uusap silang dalawa ni Zoe. Minsan sumasalim sa Aling Jenny dahilan upang mapuno ng tawanan ng mesa. Pagkatapos silang kumain, tumulong sila sa matanda sa pag-serve ng pagkain sa ibang customer. Dati pa man gawain na nila ito. Kaya pamilyar na sila sa mga bumibili kay Aling Jenny. Aba naman, Jenny. Nandito pa rin itong mga apo mo? Parang noon lang bulinggit pa ang mga ito tapos ngayon ang tatangkad na. Sambit ng isa sa mga kumakain doon. Dahilan upang mapuno ng tawanan ng buong karinderya. Ang saya naman natin dyan. Biro niya kay Zoe habang pinapanood to. Inirapan lang siya nito pero hindi pa rin nawala sa labi nito ang isang malawak na ngiti. Nang maubos na ang mga ulam, tinulungan na rin nila ang matandang babae sa paghuhugas ng pinggan. Ito talaga mga batang ito. Mamaya na kayo maglaro. Pagbabawal sa kanila ni Aling Jenny, kaya agad silang tumigil sa paglalaro ng bula. Pagkatapos sila maghugas, pagod silang naupo sa upuan. Kasalukuyang nakasandal si Zoe sa balikat niya. Habang ang kamay naman nito pinaglalaroan ng kanyang kamay. At nasa ganoon silang posisyon nang madatnan sila ni Aling Jenny. Ang sweet yun naman dalawa. Umamin nga kayo na ba? Tanong nito kaya agad na umayos na upo si Zoe. Dahilan upang mapakamot na lang siya sa kanyang batok. Nahiya pa itong mga ito. Dati, iniisip lang namin ni Chloe na kayong dalawa ang magkakatuluyan. Nako, magkaibigan lang po kami ni Franco, Aling Jenny. Ay sus, magkaibigan lang daw. O sige, kung saan kayo masaya, ang mabuti pa tulungan niyo ako itaas itong mga upuan sa lamesa para makauwi na rin kayo maya-maya. Pagkatapos nila mag-ayos, binigyan pa sila ng ulam ni Aling Jenny bilang pambayad sa pagtulong nila sa karinderya. Nasa loob na sila ngayon ng sasakyan at tulog na si Zoe. Mukhang pagod na talaga ito. Nang maalala niya ang sinabi ng babae kanina, napabuntong hininga na lang siya. Nang makarating sa kanilang bahay, hindi niya na ginising si Zoe. Dahan-dahan niya na lang itong binuhat upang dalhin sa kwarto. Bago umalis, sumalik siya sa noon nito. Pagkatapos niyang asikasuhin ang babae, pumunta siya sa kusina para kumuha ng maiinom. Habang umiinom, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang tauhan. Boss, nasa kamay na po namin ang mga taong pinadukot niyo. Sambit ito sa kabilang linya. Agad niya ring pinatay ang tawag. Kailangan na matapos to. Sambit niya sa hangin. Kinabukasan na una siyang nagising para ipagluto ng makakain ng babae. Abala siya sa pagluluto nang biglang dumating si Zoe. Good morning, Zoe. Hintayin mo lang itong niluluto ko at patapos na. Sambit niya. Akala niya naupo na ang babae. Pero ganoon na lang ang kanyang gulat nang maramdaman niyang bigla itong yumakap sa kanyang likuran. Ayos ka lang ba, Zoe? Gusto mo bang bumalik ka na muna sa kwarto mo at magpahinga? Ihahatid ko na lang doon ang almusal mo. Saad niya bago patayin ang kalan. Agad niya namang hinarap ang babae at doon niya ito niyakap ng mahigpit. May problema ba? Gusto ko lang magpasalamat sa mga tulong mo sa akin. Ngayon ko lang na-realize na ang dami mo palang nagawa para sa akin. Para sa'yo?
handa akong gawin ang lahat. Ang mabuti pa kumain ka na muna. Kailangan mo na lakas mamaya. Bakit? Ano meron? Nadukot na ng mga tauhan ko, yung mga taong yun. Pwede na nating umpisa ng pinakahuling plano mo. Dahil doon natigilan ng babae. Pero maya-maya rin napangiti ito. Tapusin na natin. Tanong nito kaya tumango siya bilang sagot. Gabi na, nang napagpasyahan nilang umalis na ni Franco. Habang nakasakay sa sasakyan, hindi niya maiwasang kabahan. Ngayong araw kasi, makakaharap niya na ang taong may kasalanan sa kanyang kapatid. Hindi niya naman papatay ng mga ito. Nang makarating sila sa lugar na tinutukoy ni Franco, agad niya nakita mga dating kaibigan ni Chloe. Ang magaganda at mamahaling mga damit nito na puno na ng dumi. Ang mga mukha nila'y puno ng kolorete na lusaw na gamit ang kanilang luha at pawis. Ang mga lalaki naman hindi makakilos ng maayos. Wow! Kompleto kayong lahat. Ay, may kulang pa. Yung dalawa niyo pang kaibigan. Chloe. Bulong ng mga ito kaya agad siyang umiling. Mali na naman kayo. Parang di niyo naman ako nakita ng burol ni Chloe. Ang kapal pa nga na mukha niyo para puntahan ako dun eh. At ang kapatid ko? Nakangising sambit niya habang naglalakad palapit sa mga ito. Nakalimutan niyo na ba yung mukhang to? Alalahanin niyo. Kamukha ko naman si Chloe. Kaya alalahanin niyo. Sigaw niya kaya napaatras sa mga ito sa gulat. Habang tinitignan siya, may nakita siyang pamilyar na mukha. Pakawalan niyo yan. Dalhin niyo yan sa akin. Saad niya habang tinuturo ang babaeng nakita niya noon sa bahay ni Mika. Naalala niyang ito ang bago nilang biktima pagkatapos ng mga ito sa kanyang kakambal. Ayan, sa inyo na lang si Therese. Kaya pakawalan niyo na kami dito. Sigaw ng isa sa mga ito. Kaya nilapitan niya yon at binigyan ng isang malakas na sampal. Napakakapal na mukha mo. Akala niyo ba, hindi ko alam kung anong ginagawa niyo sa babaeng to? Ginawa niyo rin sa kanya ang ginawa niyo sa kapatid ko. Siya lang ang hindi ko idadamay kaya manigas kayo dyan. Habang tinitignan niya ito, nakikita niya ang itsura ng kanyang kapatid. Katulad niya rin to. Pagod na pagod at puno ng bugbog sa katawan. Ligtas ka dito. Tatapusin na natin to para wala na silang ibang mabiktima pa. Dahil sa kanyang sinabi, napaiyak na lang ang babaeng nasa kanyang harapan. At agad niya naman yung pinatahan. Pagkatapos na itong kausapin, agad niyang binalikan ang mga naroon. May gusto bang mauna sa inyo? Tanong niya at dali-daling nagsiatrasa ng mga ito. Mabuti na nga ito lang ang natatanggap niyo eh. Hindi katulad ni Mika, nasa mental facility na. At ang ex-boyfriend nilang dalawa ni Chloe, kasalukuyang kritikal ang lagay sa ospital. Sayang nga lang, hindi kami may gawa nun. Kinarma na lang siya bigla. Labis ang tuwa na kanyang nararamdaman. Tuwing nakikita niya ang takot sa mga mukha nito. Bugbugin niyo yung mga lalaki. Sambit niya kaya agad sumunod ang mga tauhan ni Franco. Tumulong na rin si Franco sa mga ito. Dinig niya ang sigawan, pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ngayon naman, naiwan na lang ang mga babae. Agad niyang tinawag si Therese na kasalukuyang nakaupo sa isang gilid. Anong gusto mong gawin natin sa kanila? Sinong gusto mong unahin natin sa kanila? Si Bea po. Siya po yung dahilan kung bakit ganito yung buhok ko. Ang sabi niya masyado raw po maganda yung buhok kaya kailangan na daw putulin. Kaagad niyang tinignan ng tinutukoy nito. Akmang aatras pa sana ito. Pero nahila niya ang buhok ni Bea. Kinaladkad ito habang sinasabunutan. Don't touch me! Sigaw nito pero tila wala siyang narinig. Na may makita siyang gunting sa lamesa, agad niyang kinuha yon bago tinutok sa leeg ni Bea. Ititiko mo yung bibig mo? O isasaksak ko to sa lalamunan mo? Pagbabanta niya, mabuti na lang na nahimik din to. Wow! Ang ganda rin pala ng buhok mo. Paano kaya kung gupitin ko to? Tanong niya kaya umiling naman si Bea bilang pagtutol. Tila wala siyang nakita. Biglaan niya nalang pinutol ang buhok nito. Hindi pa siya tumigil. Pinutol niya lahat. Hanggang sa magmukha itong kalbo.
Rinig na rinig niya ang pag-iyak nito pero hindi niya yun pinakinggan. Nanatili siyang nakangiti habang ginagawa ang bagay na yun. Tandaan niyo, hindi pa tayo tapos. Hindi matatapos to. Pagkatapos ng kanyang ginawa, siya rin namang pagtapos ni na Franco. Pagkapasok niya ng sasakyan, pagkatapos makalabas ng gusaling yon, nahampas niya na lang ng malakas ang dashboard dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Ang hayop sila. Kulang pa yung ginawa ko sa kanila. Hinayaan lang siya ni Franco na magsisisigaw sa loob ng sasakyan. Minsan pa nga napupunta sa lalaki ang mga bagay na hinahagis niya. Pero wala siyang narinig mula dito kahit isa. Kalmado ka na ba? Tanong ni Franco sa kanya na unti-unti siyang tumigil sa pagwawala. Kung kalmado ka na, ayusin mo yung sarili mo para makauwi na tayo. Kailangan mo na magpahinga. Babalik pa tayo dito bukas. Pagkarating nila sa bahay, agad siyang dumiretso sa kusina para kumuha ng maiinom. Nang makita niya may alak doon, agad niya yung kinuha at uminom. Mababa ang tolerance sa alak, Zoe. Akin na yan. Pilit na inaabot na lalaki ang alak na hawak niya. Pero nilalayo niya yun hanggang sa makalahati na. Pagkatapos niya uminom, bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Parang nagiging dalawang Franco na ang nakikita niya ngayon. Kita mo na, mahina ka sa alak tapos iinom ka pa. Pangangaral nito sa kanya, pero tinawanan niya lang ito. Agad niyang hinawakan ang braso ng lalaki at dinala ang kanyang mga braso sa leeg nito. Lasing ka na, Zoe. Mabuti pa ihatid dito sa kwarto mo. Hindi talaga sumusunod sa kanya si Zoe kaya napapailing na lang si Franco. Kaya napagpasyahan niya na lang na buhatin to. Hala, lumulutang ako. Wala sa sariling sambit ng babae. At na makarating sa harap ng silid ng babae, agad niyang binuksan ang pintuan nito at dinala sa kama si Zoe. Agad niyang inilapag doon ng babae, pero hinila siya nito kaya napahiga na rin siya ng kama. Ganun na lang ang kanyang gulat na bigla siya nitong yakapin. Tigas naman itong una na to. Reklamo ni Zoe habang niyayakap siya. Inayos niya ang posisyon ni Zoe. Hinayaan niya yakapin siya nito. Nang makasigurong nakatulog na ng tuluyan na babae, agad siyang umalis sa pagkakahiga. Nalingat si Zoe mula sa mahimbing na pagkakatulog, pero imbis na ang kanyang kwarto ang bubungad sa kanya, isang madilim na kapaligiran ang kanyang nakita. May nakita siya nakaupo sa di kalayuan, kaya kahit nagtataka nilapitan niya ito. Ganun na lang ang kanyang nararamdaman nang makilala niya kung sino to. Zoe. Chloe, andito ka na, buhay ka? Masaya niyang sambit habang yakap-yakap ng mahigpit ang kambal. Kaya ka ba nandito kasi isasama mo ko? Hindi kita pwedeng isama doon kasi hindi ka pa naman patay. Alam mo ba, masaya na ako doon. Kasama ko na yung mga magulang natin. Wala nang puot at galit sa puso ko. Kaya sana mawala na rin yun sa'yo. Itigil mo na kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Hindi solusyon ang paghihiganti. Hindi ka ganong klaseng tao noon. Itigil mo na to, Zoe. Ipakulong na lang natin sila, pakiusap. Dahil doon, hindi niya napigilan na mapahagulhol. Sorry, ate ah. Sorry sa lahat. No, patawarin mo ako, Chloe. Nagawa ko lang naman yun dahil hindi ko kayang tanggapin yung ginawa nila sa'yo eh. Oo, sila ang dahilan pero napatawad ko na sila. Kaya sana mapatawad mo na rin sila. Gawin mo ang tama at mangako ka sa akin na ititigil mo na lahat ng kalokohang paghihiganti mo at dapat piliin mo na rin ang bagay na magpapasaya sa'yo. Okay, susundin ko lahat ng bilin mo pero mangako ka sa akin ah. Mangako ka na bibisitahin mo pa rin ako kahit sa panaginip lang. Aniya at niyakap siya ng mahigpit ni Chloe. Unti-unting dumilat si Zoe ng kanyang mga mata at ang makita niyang nasa loob siya ng kwarto, doon na siya napaiyak muli. Nasa ganon siyang posisyon,
na biglang pumasok si Franco ng kanyang silid. Hindi ito nagsalita pero niyakap lang siya nito. Itigil na natin to, Franco. Ayoko na ituloy ang paghihiganti ko. Kung yan ang gusto mo, ipapakulong natin sila at sisiguraduhin ko mapubulok sila sa bilangguan. Pagkatapos sila mag-usap, umalis muna si Franco. Mukhang may kausap ito habang siya naman, nanatiling nakatulala at inaalala ang nangyari sa kanyang panaginip. Pagkalipas na ilang araw, napag-alaman nilang nakulong na nga mga taong yon. Nasa tamang pangangalaga na rin si Therese kaya wala siyang dapat isipin. Nandito siya ngayon sa harap ng puntod ni Chloe. Siya lang mag-isa dahil gusto niya makausap ang kakambal. Kamusta ka na dyan, Chloe? Sinunod ko na yung gusto mo. Tinigil ko na yung paghihiganti at ipinakulong ko sila. Pasensya ka na rin ha. Ngayon na lang ako nakabisita dito. Noong huli naming bisita rito, hindi kita kinausap. Sorry ha. Huwag kang mag-alala, magmula ngayon, bibisitahin na kita palagi. At pagkatapos niyang kausapin ng kakambal, napagpasya niya umuwi na nang makita niya nakatayo sa di kalayuan si Franco. O, kamusta pag-uusap niyo ni Chloe? Gumana ba ng tuluyan yung pakiramdam mo? Maraming salamat sa lahat ang ginawa mo para sa akin, Franco. Kung di mo ako tinulungan, baka hindi ko may papakulong yung mga tao may gawanan kay Chloe. Wala ka naman, Zoe. Handa akong tumulong kapag kayo ni Chloe nangangailangan. Akmang sasakay na sana sila sa sasakyan nang may maalala siya. Sandali, ano nga pala yung hihingin mong kapalit? Hindi ba tinulungan mo ako noon at may kapalit yun? Gusto mo ba talaga malaman kung anong gusto kong kapalit? Payagan mo ako ligawan kita. Sambit nito kaya natigilan siya. Ilang taon kong tinago sa itong nararamdaman ko. Noon pa man mahal na kita. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo na sabihin sa iyo yung totoong nararamdaman ko. Zoe, hayaan mo sana akong ligawan kita at patunayan sa iyo na mahal kita. Nabigla siya sa sinabi ng lalaki. Pilit niyang pinoproseso sa kanyang utak ang mga narinig. Sige, pero ipangako mo sa akin hindi mo sasaktan ang puso ko Kundi, isusumbo kita kay Chloe at ipapamulto kita sa kanya. Pagmula ng araw na yun, niligawan na nga siya ng lalaki. Araw-araw siya nitong binibigyan na iba't ibang klaseng bulaklak. Palagi na silang pupunta sa paborito nilang lugar. Nasa kwarto sila ngayon at abala sa panonood na makatanggap ng isang tawag si Franco. Hello, Lolo. Hinayaan niya lamang mag-usap ang dalawa pero base sa ekspresyon ng lalaki, mukhang may problema. Ayoko na bumalik dyan, Lolo. Hindi na siya nakinig sa pag-uusap ng mga ito. Maya-maya rin, natapos na rin ang dalawa sa pakikipag-usap. May problema ba? Pinapauwi ako ni Lolo ng London. Gusto niya doon ako tumira. But don't worry, hindi ako papayag na umuwi pa doon. Pero kailangan ko munang kumbinsihin si Lolo. Magtatagal ka ba ron? Nanigurado. Pero susubukan kong bilisan. Pagkatapos ng pag-uusap nila, agad inasikaso ni Franco ang kakailanganin niya para makalipad papuntang London. Mag-ingat ka doon Ipangako mo sa akin babalik ka dito, babalikan mo pa ako. Pangako, babalik ako. Bibilisan ko para makabalik ako agad sa'yo. Pagkahatid niya kay Franco sa airport, agad din siyang umuwi. Ang ilang araw na paghihintay umabot ng ilang buwan. 5 buwan na mula na umalis ang lalaki sa Pilipinas. Noong una nakakausap niya pa ito pero ngayon nagdaang araw, hindi na sila halos nagkakausap. Labis siyang kinakabahan. Paano kung di na makauwi ng Pilipinas si Franco? Ang dami niyang tanong, pero ayaw niya naman makaapekto yun sa kanyang sarili. Narito siya ngayon sa puntod ni Chloe, pinapalitan ng bulaklak na naroon. Nakaupo siya sa tabi ni Chloe, nang maramdaman niya may nakatayo sa kanyang likuran. Agad niyang tinignan yon at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita si Franco. Long time no see, Zoe. Ba't ngayon ka lang umuwi? Ang tagal kitang hinintay, Franco. Pasensya na, natagalan ako. Ang hirap kasing kumbinsihin ni Lolo Pero nadala naman siya sa maayos na usapan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinalikan niya ng mariin sa labi si Franco. Nagulat to sa kanyang ginawa, pero kalaunan humalik din ito pabalik. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo?
Ilang araw mo hindi sinasagot yung tawag ko. Akala ko tuloy hindi mo na ako mahal. I'm sorry. Bala ko kasing surprise ka. And look at it. Surprised ka naman. Ba't ka ba kasi nagugulat dyan? Imbis na magsalita, nilapitan na lang siya ni Franco at niyakap ng mahigpit. Miss na miss kita sobra. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Na kapag babalik na ako dito, tatanungin kita kung payag ka na ba maging tayo. Ngayon nakabalik na ako, gusto ko itong itanong sa'yo. Will you be my girlfriend? Oo naman. Ilang buwan ko rin hinintay na itanong mo yan sa akin, no? Akala ko wala kang balak na itanong sa akin yan, eh. Sambit niya habang pinupunasan ng mga luha. Tinulungan naman siya ng lalaki. Dahil kahit anong punas niya, ayaw talagang tumigil sa pagtulo ng kanyang luha. Mahal na mahal kita, Zoe. Higit pa sa nakakala mo. Sambit ng lalaki bago siya nito halikan. Hindi niya inaasahan na ang lalaki na kasama niya noon ay ang lalaki rin makakasama niya habang buhay. Nawala man si Chloe sa kanyang buhay, may ipinadala pa rin naman sa kanya ang kanyang kakambal para maging masaya siya at mapuno ng pagmamahal ang kanyang puso. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Belinda Niar, Nelson Mamasabang, KitKat de los Reyes, Marana Gani, Fredelisa de Guzman, Shane Ombrog, Raylen Belen, Cora Pabiliar, Tessie Nabukiyag, Lucia Evangelista, Shamra Palot, Chema Lorca, Rowena Austria, Jover Sahonia at Mirna La Chica. Maraming salamat po sa inyong lahat.